Saka niyo sabihin wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Kung sinabi naming maniwala kayo sa amin, magsasara ang Itbulaga. Panoorin niyo na yung video. Kung pwede, maki-wifi na kayo. Hingin nyo na yung password ng wifi ng kapitbahay nyo. Hindi yung sa thumbnail lang kayo dumidepende. Minsan pala, iniligawan ni Donnie si Catherine. That time, sila pala ni Ben. Masyak tayo kasi Alvin ang pormahan ni Donnie. May mga nagagalit nga sa akin. Ikaw, Kimpaw ka, o G. Kimpaw supporter ka, tapos binabalita mo, hindi na sila sweet sa set. Totoo ba na naka-apekto yung paghingi ng sample ni Kit kay Janela at hindi na pagbigyan? Kaya daw hindi umusad yung ticket selling ng Reimagine concert ni Janela at saka na-postpone? Hello mga ka-apit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito Jen! Ito naman po si Papa O at si Olvin niya. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amin. Chika mo na! Dali! Ay, Nay! Ano na naman? Ano na naman ba? Bakit ba ikaw yung tinuturo ng iba na fake news ka daw? Bakit ako naging fake news? Dahil dun sa sinabi na na magsasara na daw yung TVJ at nalulugi. Sinabi ba natin yun? Kasi naman, okay, yung iba yung iba na hindi nanonood at dumidepende lamang sa binabasa nilang thumbnail or title, ginajudge na kami. Kaya ang bilin ko, panoorin niyo ng buo kung paano namin ibinalita, inilahat, inilatag yung issue. Diba? Unang-una sa lahat, meron kaming pinagkuhaan. Binasa namin. Diba? At nung sinabi nga na nalulugi daw ang Itbulaga, diba? Hindi naman kami naniwala. Sinabi ba namin, oo nga, tama yan. Oo nga. Sinabi namin, wala naman kami kino-confirm. Yun ay binabasa namin. Pangalawa, hindi naman namin sinabing magsasara. Kung narinig yung word na magsasara o mamamaalam, patanong, tandang pananong. Dahil may mga kumakalat, di ba, may kumakalat. May narinig tayo, may nagsabi, di ba? May nag-post. So, bakit nyo kami sasabihang fake news? Saka nyo kami sabihang fake news pag kinonfirm namin. Saka nyo sabihin wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Kung sinabi naming maniwala kayo sa amin, magsasara ang Itbulaga. Siyempre, di ba? Doon pala, Diyos ko, tatanggapin ko lahat ng mga pambabash ninyo. Pero siyempre, araw-araw naman kumakain naman kami ng mga talak ng mga bashers, di ba? Kumbaga, bahagi na ng pinasok naming pag-entertain yan. Yung hindi lahat mapiplease mo. At saka, Nay, sana kung talaga nanood sila, makikita nila na halos yung buong episode na yun, pinagtatanggol natin ang Itbulaga, di ba? Na sinasabi natin na sana hindi totoo. Wag naman sana, di ba? Na totoo yung mga kumalat na Binibigay mo nga lang yung opinion mo na sana hindi totoo yung mga kumakalat. Wala tayong sinabi na, yung mga kumakalat po, totoo yun. Di ba? Sinasabi ko nga, di ba? Naku, hindi magandang balita yan for It's Showtime kung sakali na ito'y totoo. Kasi nga, ano pa kalaban ng It's Showtime. Ganon din ang It's Showtime. Kung ang It's Showtime, kunwari lang mamamaalam sa ere. Siyempre, wala nang kalaban ng Itbulaga. Di ba? At saka ito pa. Teka, sandali lang, Teka. Ako magsasalita na ako kasi lagi na lang kayo nagsasalita. Ako magsasalita. Gandahan mo yung mo, tapos kami na naman ang mababas dyan. Hindi, sasabihin ko lang sa ibang netizen na wag silang dumipende sa thumbnail lang. Panoorin nyo na yung video. Kung pwede, maki-wifi na kayo. Hingin nyo na yung password ng wifi ng kapitbahay nyo. Hindi yung sa thumbnail lang kayo dumipende. Hindi na lang kasing ganyan. Pag nasa yung thumbnail, mag-react. Hindi mo na panoorin. Parang narinig na namin yung Jex. Ito nga dyan.
Pero yung makiki-wifi, hindi. Ako galing. Oy, alam mo, we really cannot please everybody. Oo. At ako po ay bilang hindi naman ako balat sibuyas sa mga ganyan. Ano? Talaga namang sabi ko nga kakambal na ng aming trabaho yan. Katulad nito, si Senator Tito Soto. Sinabi niya, nilinaw niya na hindi nalulugi ang Itbulaga. Ganon din si Tito Joey De Leon. Sinabi niya na 45 years na kami. Sana ma-achieve niya ng iba. Nasa top 5 kami longest running show sa buong mundo. Dapat matuwa kayo. Kasi Pilipino rin tayo. Bastusan na ang nangyayari. Yung iba naman, tayong binibembang. Pumupunta dun sa YouTube channel natin. Dun sila nagbubuga ng kanilang galit sa amin. Kayo magagalit sa amin. Hindi naman sinabi ng mga host na sa amin galit yun. Tsaka yung sinabi ni Tito Joey na umabot muna kayo ng 15 years. Baka lumugod pa ako sa iyo. Hindi naman kami longest running TV show. Kasi kung sinabi niya yung YouTube account nyo, sana umabot ng 15 years. Hindi naman, so TV show yung pinarinig ka. Yun na nga, may mga comment naman, naglabasa na. Na mag-15 years na raw ang It's Showtime sa Oktubre. Luluhod na raw ba si Joey De Leon? Sabing ganon. Nababasa niyo yan, hindi ba? Hindi po sa amin yan galing. Tapos kami na naman i-quote. Tapos sasabihin na naman, kasi kayo maka-It's Showtime, hindi kayo maka-Itbulaga. Tsaka Nay, kasi nga, kung mapapansin mo, yung iba pa mga online na tungkol sa showbiz, ikaw yung kinu-quote na magsasara na, sabi ni OG Diaz. Kita mo yung iba mga title. Oo nga. Tapos, yung mga dumidepende lang dyan sa mga dumudukot sa amin na ako daw ang nagsasabi na magsasara na. Hindi na, sana naman pumunta kayo dito sa aming YouTube channel. Tapos panoorin ninyo. Samantala, dahil na rin siguro sa mga buwelta kay Joey De Leon ng mga bashers na It's Showtime ang kanyang pinariringgan, may paglilinaw ang TV host comedian. Hi, good morning. Joey De Leon po. Ito'y para lang matapos yung mga usap-usapan. No? Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin, dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami, dadalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun well, hindi naman sa pagyayabang, longest running, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Dabarkads at sama ng loob dun sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa tawag doon, mga Facebook, YouTube, Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya para matinaw, talagang luluhod ako, di pa ako kung maka 15 years yung mga chismoso na yon, yung mga sinungaling na yon. Pero yung Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kaming magkapitbahay. So yun lang po.
Inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkulan namin. Okay. Kahit walang tinukoy si Joey De Leon, lahat halos ay sa akin nakaturo ang mga daliri na dito raw sa OG Diaz Showbiz Update galing ang balitang mamamaalam na sa ere dahil nalulugi na umano ang Itbulaga. Yung ibang vloggers ay ginagamit pa ang pangalan namin at minimisquote pa kami. Kaya siguro naggalit ang mga host ng Itbulaga. Ayaw na po naming mag-explain, panoorin nyo na lamang po kung ano ang mga sinabi namin ni Mama Loy sa nakaraang episode. Eto po. Speaking of pagbabago, Bakit? Ito kaya magbabago Ang noon time programming ng Pilipinas kung magsasara ang Itbulaga. Magsasara na ang Itbulaga? Ayun nga na, ito nakasulat din kay Kapatid Insider. Oh. Is the country's longest running noontime show now having problem with its budget? Oh. This is now the question after numerous reports have circulated that TVJ Productions, the current producer of the country's longest running noontime show Itbulaga, is now facing problems with its budget. Ako, Diyos ko, wag naman sana. Siyempre, unang-unang concern dyan, ay ang production staff, yung mga host, na talaga namang, Diyos ko, kasi nga, di ba, mahigit 4 na dekada ng Itbulaga. Sana magtuloy-tuloy, Alam mo, may tinatawag na mga pwede adjust yung mga host, kung magkano talent fee nila, pwede ibaba, di ba? Para lang makaagapay, di ba? At saka, alam mo yung pag ang main concern mo talaga, ay yung mga taong bayan, yung mga dabarkans. Eh syempre kailangan ikaw din magsakripisyo, no? Eh katulad niyan, 'di ba? Kung nagbababa na ng ad rate o ng rate card ang Itbulaga, mas mainam 'yun kasi talaga namang sa totoo lang, hindi lang naman yung Itbulaga ang affected diyan, even yung mga ibang shows sa ibang network, ganun din kasi nga nilalamon na po ng digital ads, ang dapat sana ay para sa TV ads. O pati yung digital, nilalagyan na rin ng ads. Kaya nababawasan na yung percentage na inilalagak ng mga brands, ng mga clients para dun sa TV. So dapat talaga magbaba. At hindi rin magandang balita. Yan, na kung nakunudwag naman sana, na kung magsasarang Itbulaga, hindi maganda yan na balita para sa It's Showtime. Bakit na Eh, syempre, di ba, sino pa kakompetensya nila? Di ba? Mas tututukan na sila masyado ng mga tao, hindi na tuloy alam ng mga tao kung saan ito ikukumpara para mas masabi namin mas maganda tong show na to kaysa dun sa kabila. Di ba? Puro ang tutok na lamang nila ay ang It's Showtime. Oo. Syempre, edi somehow, maganda rin balita yun na yung viewers nung Itbulaga, kung sakali man na magsasara, eh mapupunta sa It's Showtime. Kaya lang nga, malaking rin yun, pressure din yun sa It's Showtime. Kung paano nilang ini-maintain yun, kung paano nilang lalo pang palalakasin ang It's Showtime. Diba? Kaya lang, hindi rin maganda naman sa isang noontime kung wala kang kalaban ng noontime din. I'm sure kahit ang It's Showtime, malulungkot kung sakasakali na magsasara ang Itbulaga. Kung sa amin nagsimula, sana pinanood ng buo ang aming vlog at hindi dumidepende lang at naniniwala agad sa maling post ng iba. Tapos kung ganun pa rin at buo pa rin sa isip at puso ninyo na yung galit nyo sa akin, edi okay lang. Kasi baka magbago yung pananaw ninyo kapag pinanood nyo yung buong vlog, hindi pa? Hindi yung dumidepende nga lang kayo sa mga pagdukot-dukot ng iba na may misquote tuloy ako. Yung mga artista nga, ang dami-daming mga fan pages ngayon, nagpaparami lang ng followers. Kung sino-sino yung mga mini-misquote nila, gumagawa din sila ng fake quote card na kunwari sinabi ng artista. Katulad si Romel Padilla. Hindi raw niya sinabi yon na dinubungangaan niya si Catherine doon sa isang fake code card. Pati si DJ, pati si Andrea Brillantes, di ba, kino-call out namin yan kasi hindi talaga yan sinabi ng artista. Kumpara dito sa sinasabi namin na minsan patanong, ibig sabihin hindi kami sure. Or dumudukot kami ng mga balita sa online. At pinopost naman namin dito yung resibo.
The mere fact na sinabi ng Tito Vic and Joey na hindi sila nalulugi at hindi sila magsasara, di ba dapat matuwa tayo? Yes. Dahil yun naman ang una naming hangat. Yun ang wish namin. Panoorin nyo pa yan. Yun ang wish namin na sana hindi mangyari kasi apektado definitely ang production people. At mga hosts. At yung mga hosts. Sinabi mo Oo. yun. At nakakapanghinayang naman yung mahigit 4 na dekada ng TVJ. Di ba? Nakakaloka. Siyempre, alam mo, dito, kakaiba naman kasi ugali ng mga tao talaga, ng mga netizen. Kung paano nila ipipik at i-interpret yung kanilang mga nababasa, yung mga napapanood nila, di ba? Importante lang talaga, pag kinote kami, diretso na kayo rito. Para panoorin ninyo, huwag kayong tamarin. Ang tatamad naman kasi yung iba ang sisipag magsipag-bash. Tapos ang tatamad mag-research. Ay! Di ba? Kaloka. O, di nagsalita ng TVJ. O, di tama yung sinabi nila. Tama yung kanilang ginawa na pinatay agad nila yung mga maling haka-haka. Pinatay agad nila yung para sa kanila ay fake news. Di ba? O, matuwa na tayo. Kaya pa ba, Nay? Kaya pa? Oo naman. Kaya mo pa pala. Eto pa isa. Yung ship. Ano ba? Kaya mo pala ito namang iba na nagko-comment dun sa trivia na binigay mo na minsan nagtangka itong si Donnie Pangilinan na pormahan. Itong si Catherine Bernardo. Samot-sari din yung mga reaction. Oo. Alam mo ba? Ako okay lang ako i-bash, pero nakakaawa, binash nila si Catherine. Wala namang kinalaman. Oo nga. Iba, harsh. Bakit yung babash yung tao na binalita namin? Kawawa naman. Kaya tinan mo naman, yung mga fans si Catherine, hindi nagpatalpo. Oo, talaga nakikipagsabayan din ng okrayan o ng gantihan sa Don Bell fans. Yung iba lang, ha? Oo. Kasi nga, wala namang kinalaman din si Catherine. Nagbigay lang naman ako ng trivia. Sinabi naman natin dito, baka i-deny. O okay lang sa atin kung i-deny ni Donnie. Yun lang naman yung nakarating sa akin. Yan na naman yung nakarating sa'yo, te. Bakit? Di ba dati nakarating din sa'yo yung hiwalay na si Catherine at saka si Daniel? Yung mga nakarating sa'yo Hindi nga. Yan lang naman yung nakarating. Kasi nga, alam mo, anytime pwedeng i-deny ni Donnie yan. Hindi naman tayo magagalit. Hindi naman natin ipupush yung, hindi. Ang sabi ng source ko, ganito, ganyan. Diba? Maging si Jericho Rosales na parang ini-enjoy niyang pagiging single. Oo. Tsaka hindi naman din niya sinagot ng direkta yung tanong kung nanliligaw siya kay Catherine Bernardo. Diba? Tapos akong babanata ng mga fans, dininay ka ni Jericho. Pero Diyos ko naman, wala naman nung problema. Diyos ko, kahit i-deny pa ni Catherine niya na nanliligaw sa kanya si Alden, o si Alden i-deny niya na nanliligaw siya kay Catherine, wala hong problema. Yeah. Walang problema yun. Basta, naibalita namin. Di ba? At hindi naman kami, nakasira ba kami ng pagkatao ng isang tao? Wala naman kaming sinira. Kaya nga, nakakababa ba ng pagkatao pag ang isang lalaki nanligaw sa isang babae? Kaya nga. Hindi naman, di ba? Kasi it means na may admiration, may paghanga, di ba? Tsaka bakit magagalit ang ibang Don Bell fans? Bakit? Hindi mo mag-jowa yung dalawa, di ba? Oo nga. May inamin ba sila? Wala. Not that I heard of, ha? Pero alam mo, ito na naman ako. Naging fan din ako, kaya iintindihin ko sa ang mga fans na ganun talaga ang mga fans. Kasi pag nag-idolize sila ng isang love team, gusto nila hanggang ending yung love team na yun. Magkatuluyan, magkaroon ng pamilya. Yun naman talaga ang laging hiling ng mga fans. Hindi natin maalis sa kanila yan. Pero yung hindi naman talaga mag-on, si Donnie at si Belle, at sila yung nagkiklik lang bilang love team, dapat yun ang matanggap natin. Diba? Ngayon, pangit naman kung ibabalita ko or magtitrivia ako na minsan pala iniligawan ni Donnie
si Catherine or pinormahan ni Donnie si Catherine. Pero that time sila pala ni Ben. Yun ang pangit. Ay, tungkol kaya doon sa issue yung post ng kapatid ni Donnie Pangilinan. Na ano? Yung tungkol doon sa pabalitang nanligaw si Donnie kay Catherine. Oh, bakit? Ano Kasi ito yung sabi niya, nasa Basa. sulat. Something I find really crazy about supposedly reputable PH news outlets is that they can make news out of chismes or stories that are entirely untrue. How is that responsible journalism? Opinion naman ni kapatid ni Donnie. At saka di naman alam kung yung tungkol kay Donnie yung tinutukoy niya. Baka naman mga gera tayo dito na diba? Hindi naman tayong tinutukoy. Oo nga. Anyway, opinion yan ng kapatid ni Donnie at kailangan natin i-respeto. Yes. Oo. Pero syempre, iintayin pa rin natin si Donnie. Oo nga. Oo. Kung aaminin ba niya o hindi na nanligaw siya o pumorma siya kay Catherine. Oo. Tsaka Diyos ko naman, ano ba naman? Masyak tayo kung si Alden ang pormahan ni Donnie. Diba? Bakit? Hindi. Oo Diba? nga, nakakasak yun. Oo, diba? Oo. O, basta hintayin natin si Donnie. Oo. Paano kung i-deny te? Ay, Diyos ko, karapatan ni Donnie yun. Kung sa pagkakaalam niya, sa pagkakatanda niya, ay hindi nangyari yun. Karapatan niya yun. Basta ako, sinabi ko lang kung ano yung sinabi nung source ko na minsan, yan nga, pumorma o nagtangkang pumorma o manligo si Donnie kay Catherine. Pero wala na that time si Catherine at si Daniel. Yun ang sabi ng source ko. Ano lang naman yan lagi eh. Ganito lang yan. Meron sa tagal ko rito ho, 35 years na ako dito sa industriyang ito. Kabisado ko na rin yung mga artista. Kadalasan nagsasabi ka na ng totoo, pero sila, huwag ka na lang maingay. I-deny ko yan, pero huwag ka na lang maingay. So, titikom ang bibig mo. Pero sila, talagang ang husay umarte na, no, it's not true po. May pinariringgan ka dyan, te. Wala, gaga. Ano yan? Across the board. Gusto mo across the board. Sa tinagal-tagal ko rito, madalas yan ang na-encounter ko. Pero Lloyd, kung nababasa natin yung mga bashing sa atin, syempre nababasa rin po namin yung mga naniniwala sa amin, yung natutuwa pa rin sa amin, yung walang pakialam sa issue, kundi gusto lang nilang matuwa sa atin, maaliw sa paraan natin ng pagbabalita. Maraming salamat po. Lalo na sa mga nagtatanggol sa atin din no? Sobrang ina-appreciate po namin yan. Yes. At syempre sa mga bashers din, kasi syempre nanonood pa rin naman kayo sa amin. Kaya maraming salamat. Kahit nabubuisit kayo sa amin, actually, ang dami kong mga natatanggap na mga messages. Talagang yung iba, grabe kong murahin, diba? Hindi ko na lang siya pinapansin. Pagkos napapansin nila, ba't hindi ko na makita yung page ni Ochi po? Kasi na-block ko na po kayo. Ayoko po kayong mamatay sa hypertension. Kaya mas magandang hindi na tayo magkita doon sa page. Okay? Gaya nito, nabalita ito doon. Pero pwede rin naman nilang i-deny. Kung ito'y hindi totoo. Hindi, si Kim Chu at saka si Janine Gutierrez dito sa ASAP. Pero hindi nagbatian. Ang nagbatian daw ay si Janela at si Kim Chu. Nagkumustahan. Baka humingi ulit ng sample na kanta, ha? Hindi kasi di ba yung last na nangyari sa kanila, humingi ng sample. Baka this time natuloy na, dahil hindi na paos. Di ba yung tinadya mo ulit? Ako, nangingi ka na ng sample, Kim, kay Alexa Ilan. Kay Alexa naman. Pero pinagbigay ni Alexa. Kaya walang issue. Pero ito nga, yung kay Kim Chu at kay Janela, okay naman sila. Yung Janine, ayan, nabalita o hindi sila nagkibuan. Pero hindi nagkibuan o hindi talaga nagkita. O hindi nagtagpo yung kanilang landas. Diba? Pero, pasasaan pa, all work lang naman yan. Kim Paulo. Diba? May mga nagagalit nga sa akin eh. Ikaw Kim Pao ka, Oji.
Kim Pao supporter ka, tapos binabalita mo, hindi na sila sweet sa set. Yung mga ganun. Di ba? Parang, anong gagawin namin? Tagapagbalita nga kami, di ba? Oo nga. Siyempre, ako Kim Pao. Binabalita ko lang, sinishare ko lang sa inyo. Malay niyo naman, pag share natin dito, biglang na-conscious na yung dalawa. Naku, may nakakapansin pala na hindi na tayo masyadong sweet. Dapat sweet na tayo next time para makarating din yung kina Ochi at maibalita nila na sweet na tayo ulit. Di ba? Parang sabihin mo ng fan service yun. Pero, di ba, magandang balita pa rin yun. Lalo na, gigil ako talaga sa mga episodes ng What's Wrong with Secretary Kim. Pautay-utay kayo, view ha. Paglalabas sa mga episodes, nakakapulisit. Bitin na bitin si nanay. Diyos ko, alam mo bang, biglang gigising ako ng alas 6, tapos tingnan ko nga nandun na sa andito na episode 17. Ganon, hindi ba? May iba ako. Nabanggit mo kasi si Kim at saka si Janela. Bakit? Totoo ba na naka-apekto yung paghingi ng sample ni Kim kay Janela at hindi na pagbigyan? Kaya daw hindi umusad yung ticket selling ng Reimagine concert ni Janela at saka na-postpone? Ay, totoo ba? Wala, yan ang mga nababasa ko. Yan ha. Ayoko magmarunong ha. Nababasa ko lang din yan. Na naka-apekto daw yung hindi pagbibigay o pag-give in sa request ni Kim Chu ang ticket selling kaya hindi raw nakausad-usad. Tapos parang mayroon pang comparison sa Bini na sold out na rin yung mga dates sa New Frontier. Ito feeling ko lang to ha. Akin lang naman to, opinion ko lang naman to, nakakaloka. Tapos mamimiss ko. Tapos ako na naman ang mababatch, ha? Ikaw yung nag-opinion eh. Hindi. Wala lang. Siyempre, ano pang ginagawa natin dito, di ba? Para Kaya nga. Di ba? Kasi siyempre, minsan ina-analyze rin natin kung bakit nangyayari itong mga ganito, hindi ba? Katulad nito, yung sa concert ni Janela, na ang sabi, bigla raw naudlot ang pag-usad ng ticket selling dahil nga hindi na pagbigyan ni Janela yung request ni Kim Chu. Medyo na-off daw ang mga fans ng It's Showtime kay Janela. Tapos, di ba, sinagot pa ni Janela na pausta ko kayo na lang. Inunahan ko na kayo. Di ba? Bilang rason doon sa pag-postpone niya ng concert. So, ako, ito lang naman, kasi parang pag ina-analyze ko yun, yung hindi pag-usad ng ticket selling sa concert ni Janela. Alam mo, ito ko lang naman to honest opinion ko lang since sabi ko kasi 35 years na ako in the business. Feeling ko lang naman, no comment. Ang haba. Ang haba ng paghihintay. No comment. Mahirap na. Mapasya naman tayo. Ay, nako. Alam mo, hindi sa totoo lang, pag naibalik ulit yan, syempre hindi naman pinapasoli yung mga tickets. Basta you keep your tickets at matutuloy din yan sa isang bagong date. Ganun lang kasimple. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode na meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment nyo pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. At hindi niya kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. At nandun pa rin po nakapost yung aming Japan Tour. Naku, ang saya pa na aming 6 na araw dyan sa Japan. Syempre, katuwang natin dyan ay ang Trajet. Diba? International Travel and Tour. Yes! Thank you very much. Thank you very much, Mot Mot at
Jonah Cruz. Yes! At syempre, para naman sa ating pong skin night, ang Envy Skin Beauty and Wellness Center, di ba? Ayan, oh. Nagbabakbak-bakbak pa yan, di halata. Oo nga, hindi. Diyos ko, grabe yung bakbak. Kasi pangalawa ko na itong microneedling. Yes! Alam mo, ganda. Talagang nawala yung discoloration ng face ko. Yes! Oo, tapos na bawasan yung mga wrinkles. Yes! Oo, tapos kuminis. Yes! Kuminis siya. Oo. Tapos, hindi nga lang tumamos yung ilong ko kasi facial lang naman. Nakatangos ba yung microneedling? Oo nga, face lang naman yun. Hindi ko pinagagalaw ang ilong. Yeah? That's an asset. Oh, yes. Hindi man ako pointed. Oh. Pero, hindi ako disappointed. Ay, naka, because Envy yan. Envy Skin Beauty and Wellness Center dyan. Malapit sa ABS-CBN. Sa gilid lamang po yan ng Watson. Mother Ignacia. Sa Grandia Place. Yes. Oo. Yan o. Diba? Diba? At syempre ang ating gorgeous ng ngiti. Yes. Courtesy of Dr. JC Solis of Gorgeous Well Dental Clinic. Thank you, Doc. Thank you, Doc. At syempre, nais natin magpasalamat sa Samantha de Taal. Kung kayo pa yung naghanap ng Airbnb sa Tagaytay na gusto yung mag-relax, mag-celebrate ng kahit anong okasyon, di ba? At nasa mataas na bahagi. Yes! Actually, Lemery, Batangas na siya dahil. Pero, sobrang lapit lang kasi ng Tagaytay border, di ba? Ang hangin dyan, grabe. Ang sarap ng simoy ng hangin dyan. At saka, ang lawak ng view sa harapan mo na, di ba? Kita-kita mo ang Taal Lake at ang Taal Volcano. Samantha de Taal, para sa kanilang posh na property. Thank you very much, Miss My Love, Samantha de Taal. Miss My. Yes, at nakapag-relax po ang mami at daddy ko. Naku, ang daddy ko hindi na natigil dun sa labas na Talagang nakatambay lang dun sa labas at nakatanaw dun sa magandang tanawin. At na-enjoy ang house ng Samantha de Taal. Thank you po! Ayan, syempre pa, Jex. At sa Tita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang, syempre, ang A-Care Medical and Aesthetic Center, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Ideal Vision. Thank you. Buti nga, alam mo, buti nga, nawala na yung tagas ng nana. Talaga ba? Meron? Buti nga na yun, agapan. Ay, hindi, wala. Nakakaloka. Dati, di ba, yung parang yung balloon lang yun. Tubig, yung ginamang gusto. Wala. Anyway, ayan. Siyempre, ang ating panayam naman sa magjowang si Shira Diaz at EA, as in Edgar Allan Guzman. Alam, napakaganda ng kwento. May in love kayo at talagang sasabihin niyo sa sarili ninyo, may ganun pa palang lalaki. Eto. How many years na kayo? 11 years pero no sex. Paano niyo na-maintain yun? Nilatag ko sa kanya talaga kagad yun. Na ito yung boundaries ako. Mo. Yes, hanggang dito lang tayo. Hindi ako pabor sa premarital sex. May times minsan na papaisip ka, kaya niya ba? Sana naman dito tumatakas sa likod ko. Siyempre, may doubt sila sa akin. Oo naman. Mukha akong playboy or something. Chick baero, boy. chick boy. Sure ka na si EA ay walang babae sa buhay niya na iba? Nahuli niya ako Hihirapan talaga. Kasi siyempre lalaki ako. Kasi parang nung nakita ko yung history, na hindi ko inaasahan, ano to? Sino to? Bakit may mga ganyan? Ito naman, nabanggit pa ng pangalan, baka i-search nila. I-chat niyo ako. Oh my God. Umiyak ako. Yun, Sorry sobrang hindi ko alam kung ako lang to or baka may iba rin talaga. Linisin mo naman yung pangalan ko. Kaya mo siyang i-let go ng gano'n na yung 11 years? Opo. Ayan. So, OGDS Inspires po yan na nasa I1 TFC na rin po. No? Yeah. Ang OGDS Showbiz Update ay meron din pong fan page, Apple Podcast at Spotify. At syempre, OGDS TV po sa aking fan page naman. No? Sa aking mga news report. Ayan. At syempre, ang aking mag-iina, Mami Sol, Erin Diaz at Mira TV sa kanilang YouTube account. Ayan. At syempre pa, ang J Heart Music. Ayan. Ayan. Ang
It Must Have Been Love. Concert nila sa darating na July 12 pa naman. Sa Wow! Music Museum. Yan yung sikat na sikat sa TikTok Oo. na ang boses ay parang original. Oo, yung mga covers niya. Diba? Yan ang J-Heart. Ayan po. Ang ticket po ay nasa Ticket to Me. Ayan. Diyan po kayo bumisita para sa inyong mga tickets. Okay? Yes. At syempre ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin Ojepian na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag naman po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo tayo nang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Totoo na, dati may si Jex dito. Wala. May nanaryan, tumagal. Wala. Oo, buti na naagapan yan eh. Gaga kasi yung batang yan eh. Dati kasi naman, Jex, dapat ilalagay silicone. Ba't yung kanya logo? Oo nga logo, di ba nung araw, ganyan ka? Minsan nga tumaga sa kala ko, gatas. Ha? Hindi naman pala. Ano? Nakakaloka. Ano daw? Gasolina. Ay!